Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Banda naman. Aga sa Iloilo. Masako. Magahon. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong mapaglaom. Isa naman kapag kumakas sa matahong na palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamamaw Kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginaulo ng balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at ubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sang Webes, Enero 22, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen, and happy Dinagyang Festival sa tanan nga tagpalamatin naton nga nakatutok sa ilang nga radyo kag sa aton nga Facebook Live. Kamusta kamo subong nga adlaw sang Webes? We are nearing ang highlights ng Dinagyang Festival 2026. Kag kung diri kamo nga nagabiyahe sa Iloilo City or nakabook na kamo sa inyong mga hotel, kamusta? Nabatyagan nyo na bala ang pagpugok sa trapiko subong nga adlaw sang Webes? Mayara na sa igapatuman nga road closure sa pila ka mga areas, especially sa downtown area, sugod-subong adlaw, January 22. Ikahapon pala nga daan, may mga ginsiraduhan na madugangan ina subong adlaw, but sumingon, nadugangan man ang kabugat sa trapiko nga aton siniya nga ma-experiensyahan. Kung kita magpadulong sa may syudad sang Iloilo, pangod nga may mga ginpahamtang na mga food kiosk. Nasunod sa pag-umpisa sa mga food festivals naton. Ang pamangkot dira kung ang bulsa naton may unod na para sa pagbakal sa pagkaon sa food festival. Do amo na nagurong preparahan mo. Di karon Jen, sa gabi, alas 5:30 sa hapon, no, ang pagbukas na sa Iloilo Dinagyang Food Festival diriya sa may area sang Valeria, sa may city proper, pakadto sa may Delgado, kung sa diin magapili no sa ilang luyag nga kanon ang aton nga mga turista, mga bisita, mga Ilonggos naton nga luyag mag food trip sa Dinagyang Festival. Pwede na umpisa karon sa hapon sa pagbukas sa Dinagyang Food Festival halin Enero 22 tugtob Enero 25. Hapon nga adlaw palapta na ang aton siniyang security forces kung kita magsala no 7,500 ka mga kapulisan kag iban pa nga mga uniform personnel naton naging palapta na sa nagalain-lain nga bahin sa syudad sa Iloilo para i-secure ang mga aktibidad. Magamo na kadamo sa aton siniyang mga security forces nagalaom kita nga paagi man sa kooperasyon sa aton siniyang pumuluyo mapabili naton nga peaceful ang entire celebration sang
ginagyang festival. Di kahapon daw puno gidens ang aton sa mga Iloilo Freedom Grandstand. Di ka mo matingala nga damo na subong sang kada pamusod silang ilang may pulis. Ang kada pulis may pusod. Amo na ang advance security augmentation sa aton siniyang selebrasyon sa dinagyan. Pero sa mga video mo, daw wala gid ako no sang banderitas pati na sa doon papilan pa na mayo man na ma-experiencehan nga lain naman sa bunga tuig Punta sa area sa city proper na labyan natin kainan, no? Tinlo, matawhay kag wala ka mo sa makita nga banderitas inang area halin sa may Calle Real, pakadto going sa city proper nga ginakabig man nga sentro sa Dinagyang Festival. Di kasi abala, ano daw inadlang na naanad kita kiti base sa kultura may festival kag may mga fiesta. Banderitas nagapadubang sang sigla kuno sa selebrasyon. Pero tinggaling kiti hindi man na masiling naton nga wala sang pagbago kag daw predictable kita. Isan sa judging area lang gani may mga pagbago. Sa bunga tuig ang sports complex kag ang Urbana Lapas may judging area. Kung tanawon ta normal na nga may ara gid na feedbacks nga tamis sa owner gid amo mong hapon dira lang tanan sa downtown area. Di parts ang exploration kisa kaga innovation may mga practices gid nga masalabay kung masalabat bala no. Isa ini ang banderitas sa mga pinag-uusapan ngayon. Dati ang bansang IFFI ko no. Bawa naman daw higko. Manadaw ginahakot. Malala sang team per mini engineer Neil Ravena. Pero puro plastic na natin ayaw man natin environment friendly kita subong. Amo na no, ang paathag kahapon ni Iloilo Festivals Foundation Incorporated Executive Director Joyce Ann Clavicillas, no? Asto nga wala sang banderitas diri sa may area sa downtown, no? Sa kinaanda na naton usually dyan, no, a few weeks, no? Before sa patigayon sa Dinagyang Festival, no? Ba't siya gan mo nagigyan Dinagyang kung may ara sang banderitas, kaya mo na nga may mga nagkalain-lain nga reaksyon ang mga kauturan nato, ng mga netizens naton, kaya para sa ila, no? Daw hindi gid bala makompleto ang Dinagyang kung wala sang mga banderitas. Kaya ang pagpathag ni Ma'am Joyce Ann Clavicillas, una, no? Para sa pag-highlight pa sa heritage buildings naton nga matahom dira sa area sang Calle Real. Ikadua, para mangin ma-highlight maging ang performance sa isang tribo, wala sang nagasablag ng mga banderitas na makuhaan sa picture kag video sa mga photographers naton kag media, no? Ikatatlo, isama sa mga rason dyan is ang ini nga mga banderitas kinakabing nga single-use plastic ini. So, once nga gamiton gani ini, one time lang, diretso ini ihaboy, no? So, isa sa mga rason man nga ipaiway ini this year para mabuhinan ang basura nga ginatipon sa General Services Office kag aton nga mga manugpaninlo. Kay isa magid sa mga reason dyan, no? Tuman kataas ang dapat nga sabitan sa mga banderitas. Di subong, diri sa may area sang Lapas, kag dira sa may downtown area, may mga bilin pa nga areas kag may mga linya sang kuryente, no? So, kung nga challenge para sa IFFI nga magsabit sa mga banderitas kung may nagasablag pa nga mga kuryente. Kung hindi kita malipat, no, may arasing ipatuman nga underground cabling ang more power dito magsala last year ini natapos. Ano mo kuryente spaghetti wires sa downtown area, particular sa Isnart, padulong sa Sanders Park na dagin panghimos na sang more power kaging butang sa ilalim underground. Ang katuyuan sina nga na-showcase ang atong heritage building kay ara da ang mga building naton nga daw kanami sa architectural design kag historical ina. Laban-laban isa ina sa mga gusto man nga ma-showcase sa Dinagyang Festival subong. Amo na siling nilablang kung wala ka tanawon sa ibabaw hindi ka magtangla. Dili ka sa dalom tanaw para focus ka sa performance. Wala sa vlog pero may masalawid pada nga prop sa mga banderitas na huol pa. I-respect nato na ang naging desisyon sa aton sa nga IFFI for now. Kasi daw hindi man gid na siling amoy na ang tan-awon sa aton ng mga turista. Ang tan-awon sina dira overall performance sa mga tribo. Ang number 1 gid security, wala sang kinagamo.
Yung banderitas na paano lang na, mga... Added visual added na lang na. design Ito na wonta. Visual aesthetic Anyways, no, moving on, no, paliway natin ang issue sa banderitas. Kay man ang pinaka-importante gidya dyan, nga i-celebrate natin ang Dinagyang Festival nga may nagakaigo nga seguridad, malinong, kag matawhay, kag wala kita sa ma-record nga kung ano man nga krimen no kung kinagamo. Gani, kahapon, no, ginpakita sa kapulisan, kaupod ang Philippine Army, ang BFP, ang BJMP, ang mga force multipliers, kag mga personnel sa Iloilo City Government kung ano bala sila kahanda nga pasiguraduhan nga mangin malinong kag matawhay ang selebrasyon sa Dinagyang Festival. Tipagluwas sa nakita nyo to kahapon nga daw, do mga lasga lang to ang mga kapulisan. Ang isa man sa nila natin i-highlight ang mga land and water assets nila, ang mga vehicles nila, no, nga ilang nga ginparada kahapon, agad ipakita nga bugos nga mabaskog ang puwersa sa aton nga security personnel nga magbantay sa Dinagyang Festival. Ari bala may mga videos kita nga nadapakita sa ilang nga mga land and water assets kung sa diin makitaan mo dyan halin sa mga patrol vehicles, mga motorsiklo, ambulansya, fire trucks, no, pati ang Philippine Coast Guard ang ilada nga mga baroto, ang ilada nga mga ginagamit, no, sa mga rescue operations gin-highlight it. Balantayan pa na, no? May mga fluvial procession pa nga daan na pag-opnan. Ang aton siniyang Coast Guard, gati may parada na. May fluvial procession. Kag damo pa sa iga-secure, kati may parada man daan ng mga tribo. May sadsad pa. Kag kung ano, ti dapat ang tanan nga assets to doon, no? Preparar ini sa aton siniya nga mga security forces na mag-augment sa aton Dinagyang festival. Anyways, no, pamatian bala naton ang kabahin sa mensahe ni Sir Wilbert Parilla, ang OIC sang ICPO, no, sa Police Colonel Wilbert Parilla, kung gaano na bala kahanda ang Iloilo City Police Office sa pagbantay sa seguridad naton sa Dinagyang Festival 2026. Sir, si Parilla na lang pasunodon mo Ari bala pamatian naton si Police Colonel Wilbert Parilla. More than 100, but 100% ready na yung mga personnel natin that will, starting today, they will be deployed to all activities related to Dinagyang. Ano yung order natin sa Lahat ng mga executive orders ng ating city government should be implemented, include the ordinances. I've said in the earlier interviews na ang sa pulisan po natin sa ICPO, in preparation po sa these activities, expectedly, dadami yung demand. So, ang ginawa natin is sub-sub yung operation natin, and it resulted to last night's recovery of more than 2 million years of illegal drugs ang na-confiscate sa atin ng RTDEU together with our Station 4 personnel. Lugar kung saan sila ilalagay. And in fact, marami din sa mga kapulisan natin na taga-rito lang sila. So, umuwi din sila. Yung mga piniprepare natin na kanilang kung saan sila natin ilalagay is already also in place, and that is already provided by the city government team na kailangan natin during the event mismo. No? So, meron tayong mag-implement tayo sa lahat. Hindi lang naman smoking, lahat ng mga ordinances ay i-implement natin. Together with, of course, the help with the LG mga personnel. Sir, last na gusto mo punta, no, para masaya ang ating pag-celebrate ng ating Dinagyang 2026. We would like to ask the cooperation sa lahat para maging masaya po. We have to follow kung ano yung mga sinasabi natin na mga bawal at saka regulation na pinapatupad natin. Nabatian dyan ang kabahin sa pagkayad ni Police Colonel Wilbert Parilla na nagapungko sa mga OIC
sa Iloilo City Police Office. So, nakahanda, all set na ang kapulisan nato. Bago lang yun yung talo si Colonel Parilla, no? Kay Colonel Kim Ligada. Kag siya man ang head sang dinagyang site task group. Damo na subong sa mga ano na to, actually sa nagbigad sa nila mga 3,000 to 4,000 plus lang. Pero daw gingrant sang NIR ang request sang Iloilo City Police Office kay PRO6 na magbugang sa additional force. Kaya ang hambal din ni Colonel Parilla, previously, nag-ask na sila sa Mascara Festival sa dugang augmentation. So, babaluhanay lang yan siya. Bisan nga balaan natin na ang NIR kag PRO6 separated na ini. Pero ang mutual gapon nga panginsunduhanay na. Kundi ang mga dalag ko nga festival para ma-secure ini, ginabuligan sa aton sininga kapulisan. Abide kita. Hindi na kita magpa-trending para sa mga rambol na nga mo nagaguba sa mga celebration diri sa dinagyang festival. Kamay pa na masustener ini kag ang mga salawayon dahil di na kamo mag-testing pa nga mapasaway. May mobile jewel, may mga ano pa dira. Napagapatigayonon. Ang aton siniya na kapulisan sa mga pasaway na magmaoy-maoy, delikado. Basi karon ko masampulan kamo kag mapriso kamo. Tijen, ang kabugusan nga puwersa sa kapulisan naton nga magabantay sa dinagyang festival, no? Imagine 7,500 no nga mga security personnel halin sa mga nagkalain-lain nga units sang kapulisan magluwas dira may ara pa kita sa mga force multipliers kag mga personnel nga na-assign naman sa nagkalain-lain nga sub-task groups. May ara man kita sang araw, may mga salakyan, Pero bago, no? may mga SWAT teams kita. Pero bago, gina mga showcase ng mga, mga dalakuan ng mga trucks. So, manami kita na makitaan sa hapon sa mga publiko na kung ano man kahanda, not only physically in numbers, kundi sa equipment ang aton siniya nga mga security forces makitaan do kung kampante man pumuluyo bla mas ling nati pupunta mga celebrate daw wala tadi handukan sa Iloilo. Especially man sa mga turista naton kag mga bisita naton tig ginapabugal naton dyan nga diri sa Iloilo City is a livable city kag wala dapat sila sa kabalakan no in terms of their security kag ang celebration naton sa dinagyang festival. Kung amo to kadamo ang makitaan mo nga mga equipment. Kulang man lang yan sa tangki bigura. Gani, do may ano ka pa, may guts ka pa nga ginagamo, mag-umpisa sa ginagamo. The helicopter na lang kulang kadamo ba? Di ka mag-libot ka subo, di may madamo ka na sa mga kapulisan nga makitaan dira nga naka-uniforme, kag do may vest na neon green, no? So, lakip ina sa pagpasanyod pagid sa police visibility naton diri sa Iloilo City sa pag-umpisa na no sang highlights ng dinagyang festival. Ano pa ginahulat yun da? Kung na lang guro, kung kinanglan yun, budget kay tingkaling. Kung galingawan lang, bisan diin ka nga distrito, kag mga business center, so pilian lang mo. Hindi ka gani guro ka-arapal kung fireworks display, pili ka lang kay mga dalagko ng mga Concerts pagid. Concerts. Pili ka lang. Especially nga naglapad sa buong scope, no? May mga activity nga nagwa dawang from city proper na extend din diri sa Maylapa Sports Complex. Mga dala na Sa nato Mandurriao District pagid. Mandurriao District. Damo gid kita sang pilian kag malalay galing lakat-lakat ng kamuda kay kung dala kita mo sulakyan. Kasi kamo mga problema na hindi ka mo pagpasudlon, wala ka mo parkingan. Amo ginaya. Anyways, bala dyan, no? Kay puro lang negative kung kaisa nakita naton. Pero i-appreciate ba naton nga kung sa una, do mga 3 ka semana antes sa dinagyang festival, galinakat na kita. I-appreciate mo naton nga subong pala naton na batsyagan ang pagtugok sa trapiko diri sa may city proper kay tiwala na sa mga stages kaging pahamtang dira sa may Quezon, Ledesma kag Maria Clara tiyang pagtugok sa trapiko do mga 3 days before na lang sa highlights sa dinagyang festival naton mabatsyagan no. In fact makapadulong ka pa sa may halin kagina sa Molo pagkadto sa may General Luna kag city proper makasakay ka pa sa jeep wala pa sa masyadong mga temporary closures. Dira lang gidya sa may bahin sa Valeria, sa may Delgado.
Kag diri no, ipa-announce man naton nga kung magsakay ka mo sa may Haro CPU, Haro Ungkay, hindi na kamo kadiretsyo dira sa may Iloilo Provincial Capital, maliko na kamo dira sa may area sa Mululuni, kag dira kamo maagi sa may Lapus area kay may mga kiosko na didto nga nakapahamtang sa palibot sa Iloilo Provincial Capital. So halin sa may ma-turn right sila dyan, diretsyo sila dira sa may bridge, bakadto sa Lapus, kag dito sila malusot sa may Tindalapas. Take sa January 23 kag 24, kung ikaw ka sa kay Haro CPU, ang Haro CPU nga mga jeepney kag tanan nga ruta from Haro maliko ni sa Don Benito Hospital na West Visayas State University Hospital kay dira gali siraduhan ng dalan nga before approach kita sa West Visayas State University kag Iloilo National High School. So dira siraduhan sa una. Dira ba sa tubang sang Gaisano sa may Verbana. Ang wala pang lapas na public market mahuman. Kag wala pa sang stage na ginbutang dira sa may Verbana lapas. Yang stanada pwede ka diretso ang jeep pero subo. Medyo nag-isol-isol pa gid ang lak tanay halin dira sa may West Visayas State University hasta sa downtown area. Amo na ang sinayo. Di ko mapagong tuhod mo. Wala ka pa na yagawat yan. Pero di kung PWD ka, senior citizen ka, i-ready ka ng inyong kaubalihon. May reminder ka sa atin. Maintenance. Si Duera rin mo, magpamahaw yun, bago maghalin sa balay, mag-inom sa bulong. Kumaya, kalabanan ko noon siling ni Sir Darwin Papa. Wala ka kaon. Wala ka inom sang... Wala ka pamahaw. Wala ka pamahaw. Amo na damo-damo gina-responderan. Kung nagakalipong, hulato nyo pa na, no? Mangin leksyon na sa ato. Na, kung nagamo na yung alinaktanay, wala kayo mo kapamahaw. Ano na lang to? Ano na mga tribo, gani kita mga membro sa tribo ka Palipong, So kung kahanda ang mga warriors naton and performers, dapat amo managali kahanda ang mga malugtanaw naton, ang mga dinagyang spectators naton. No? Dapat balon man kamo sa inyong maintenance, tubig, palpay, kalo, sunblock, no? Kag kumbaga, do kasubong man kita sa mga performers, kag warriors, pati mga kaupdanan naton sa media, mga photographers, ang mga responders man naton tanan na stakeholders nga mag-upod sa dinagyang festival kinanglan handa kita para sa palabuton nga highlights ng dinagyang festival 2026. Dugang pa sa init sa panahon, init ang panahon, tapos may food fest. Madara, tuluhan mo pakaon, kanong katambok sa maboy na. Tinalong-along kita sa aton sining mga kauturan, especially mga immunocompromised, mga elders naton, sa pag-attend sa sining mga dalagko o mga major events naton dito sa Dinagya. Philippine Standard Time, alas 8:56 tumitas ang ata. Wala na kita sang oras diri sa Iloilo Morning. Thank you guys sa mga live viewers naton kag sa tanan nga nagapamati sa ilang radyo. Sa kinaandan kami ang inyo alagad. Daw baklay. Kag Emerald sa Sagudo, see you liwat sa masunod na edisyon sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kumilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo
publiko